Hello guys! Let's talk about ETIAP or yung Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program that started in 1996 through Executive Order 330 signed by then President Fidel Ramos. And then March 3rd nga na pirmahan na din ni President Bongbong Marcos, kaya batas na ito. Sa ETIAP community napakasaya namin kasi nga maganda to para magkaroon ng more universities or institution na mag-o-offer nito. But then, may nakita ako sa isang news outlet and nung binasa ko yung comment niya, ang dami negative comments. So, bakit daw ba kukuha pa ng college degree kung may shortcut naman na ETIAP? And sabi pa nung isa, pagdating daw sa employer, reject pa din daw yung mga ETIAP graduates. And hirap nga daw maka-apply yung mga college graduate mismo. Paano pa kaya kung haharangan pa ng mga ETIAP graduates na meron ng experience? So guys, hindi shortcut ang ETIAP. Okay? Hindi ganun kadali na makapasok sa ETIAP. Una kong tinignan dito yung tuition fee. Mataas ang tuition fee dito kasi nga mga professional na or yung may mga trabaho na kasi yung target nito. So, yung sa tuition fee ko noon umabot na almost 30,000. Ito na yung pinakamura ha. Pero yung sa iba meron 60,000, 100,000 depende siya sa course nyo. Kailangan mong magpasa na prove na meron kang at least 5 years work experience, and then yung mga trainings mo like test the training, tinatanggap yan, or any kinds of training na related sa course na pwede sa'yo. And hindi rin pwede na ikaw ang pipili ng course kasi yung assessor or yung evaluator, sila yung titingin ko ano yung dapat na course sa'yo na swak dun sa work experience mo. Kasi nga, work experience yung basehan dito. Kailangan mo din umattend ng mga class. So, ako, fortunately, more on modular lang kami. Pero, yung mga exam, mga quiz, yan, kailangan namin umattend online. So, may exam pa nga na naka-open camera pa para sure na hindi ka makakopya. Sa ibang schools, you have to attend weekends. Kailangan pumasok ka. And then, yung mga exams nila is face-to-face din. So, hindi ka makakapagdaya. And para din siya kasing traditional na school. So, fake news yung automatic yung diploma dito. Hindi. Kasi pinaghihirapan dito. And I experienced it. Money, time, yung effort, yung kailangan para makapasok ka sa ETIAP at makagraduate ka through ETIAP. Kataon lang na nabawasan yung number of years mo ng pag-aaral kasi nga qualified ka na kasi nakakapagtrabaho ka na. Yung mga kumukuha ng ETIAP, many of these people were not really given the opportunity to finish their studies before, like ako. Kasi yung iba, mas inuna nilang magtrabaho for their families. And ngayon lang sila nagkaroon ng opportunity na makaipon ng pera para naman sa sarili nila. Kaya huwag po natin maliitin ang ETIAP dahil marami na tong natulungan na katulad ko at yung mga kababayan natin na hindi pinalad na makapag-aral noon. So let's just all be thankful na meron ng ETIAP Act that would help more Filipinos to be successful in their chosen careers.